kolehiyo. Kahapon isang special na graduation ceremonies ang ginanap kung saan tinanggap na nila ang kanilang diploma para sa kursong Business Administration Major in Entrepreneurship sa Bilibid Extension Program ng University of Perpetual Health. Ito rin daw ang kauna-unahang pagkakataong ginawa ang seremonya ng mga inmate na nagtapos sa labas ng Muntinlupa sa loob ng 23 taon ng extension program. Dahil sa may tuturing at tagumpay, di lang ng mga individual inmate, kundi pati na rin ang programa, pinag-uusapan na ngayon ng Perpetual Health at NBP ang pagbubukas ng kaparehong kurso para naman sa inmates ng maximum security ng Bilibid Prison. Congratulations! Ano mga kaso nito? Depende siguro, no? Kasi nga talaga pang rehabilitation nila? naman talaga ang Alam mo, if I'm not mistaken, yung maraming medalya doon, siya yung coach, yung head ng Puzakals. Talaga? Kasi naalala ko yung mukha niya. Wow, ang dami niyang medalya. Ay, football team ng Bilibid. Dati mga nasa At nanonood sila ng unang hearing. good morning! Ay, good morning! Yan ang productive na paggamit ng oras na araw-araw nandudong ka lang, di ba? May ginawa kang maayos para sa buhay mo. Congratulations po. Sana next year mas marami pang graduates. Yan! Marami ng Makakuha Arts sila, daw, com-art. makakuha kaya sila ng trabaho. Di ba? Kasi pag nakalagay is minsan sa ano mo, May na parang record ex-con, na. ano ka, di ba? May NBIP. Merong double standard ka. Oo. Pero maganda yan habang nag-workout ka, nag-aaral kayo, di ba? Samantala sa mga ganitong panahon, siguradong patok ang mga summer job gaya na lamang na inogresa ng MMDA. Pila-pila ang mga estudyante sa tanggapan ng MMDA para mag-apply ng trabaho. Umabot sa mahigit 300 ang aplikante para sa summer job, pero 200 lamang dito ang matatanggap. Bukod sa kumpletong requirements, pipiliin din ng ahensya kung karapat-dapat pa siya para sa trabaho ng MMDA na magsisimula na sa Lunes. Mahigit 8,000 piso ang sweldo para sa 20 araw na pagtatrabaho at may libreng bus service din. Samantala sa Quezon City, mahigit 8,000 piso rin ang sweldo ng mga pasok sa summer job ng lokal na pamahalaan. Nag-orientation na ang 300 estudyante para sa summer job na sisimulan din sa Lunes. That's a good project kasi may encourage yung mga bata. This is how you work. Kasi ano pa ng panahon natin, parang hindi naman masyadong uso ang summer job. At least ngayon, Ano lang, bakasyon lang talaga yung fast food lang. Yun lang yun. Isa lang yun. Eh, syempre, nag-aagawan lahat para makapag-ano doon. Tapos, syempre, guys, friends, di ba? Actually, ano doon sa fast food yun kasi mga kaibigan mo punta ng punta eh. O, bili ng bili yung mga yun. Ngayon, ikaw ang magbabayad doon sa kanila para pag summer job mo yung mga anak mo. Sa mga bookstores, Oo nga, no, ang magulang ang nagbabayad. Imbis na sila yung binabayaran. Di ba yung mga junior, di ba? Sa mga fast servers, mga ganyan. Pero 1 week lang yun. Mga ganyan. Depende. Samantala, balita naman mula sa ibang bansa sa China, isang babae ang aksidenteng naipit ang buhok sa isang makinang pangmasahe. Nasa kasarapan na raw sana ng paggamit ng neck massager ang 64 na taong gulang na babae na may sakit pa naman sa cervical spine nang biglang sumabit at nagkabuhol-buhol sa pangmasahe ang kanyang buhok. Sinubukan ng kanyang mga kaanak na gupitin ang buhok ng babae pero hindi pa rin ito natanggal sa pagkakaipit kaya tumawag na sila ng rescuers. Oh no, tumagal din ng 2 oras bago maalis ang pagkakaipit ng kanyang buhok, kinailangan ding sirain ang makina. Dahil dito namaga ang anit ng babae pero hindi naman daw malala ang kanyang tinamong pinsala. Oh my goodness, ang sakit niya na. Sinead O'Connor look na siya. Si Ate ngayon. Siyempre, papantayin niya yung pagkakagupit. At sira na yung Sana nagustuhan niya yung yung style. Sana na Barbers na yan. So, paano nag-malfunction yun? Kawawa naman sila. Baka may machine kasi di ba may Umiiyak siya, oh. Kawawa naman. sa parang ilalim. Meron pa naman siya. Instead of getting relaxed na masakit. Correct. Na-stress Yung parang pa siya. di ba may cervical spine pa naman siya, yung masakit. Paano kinain yung buhok noon? Kasi di ba ginagano May parang dalawang gano'n na gumaganon. Okay, yun Siguro ang kasi may mga butas din yun eh. So dapat, bago ka humigar, nakapusod. Siguro, no? Hair swim ka? swimming Para wala talagang lusot. Kasi hindi ka pwede magpusod kasi hindi ka makakasandal gano'n. So, kailangan flat din yung hair. Masaya ka na lang ng ano. Taras bumba na lang dito. Manual step. Actually, yung iba pinapababala sa lahat ng pumunta ng parlor. Ingatan yung bandang batok nyo.
Bakit? Ba, pag may maling ano dyan, delikado. pinapalagot talaga. Habang buhay kang ano. Sa mga chiropractor. Di ba minsan sashampoohin ka, baka mali yung pagkakahiga mo. masahe. yung dapat pwesto. iiwas mo Pag yung nandun ka sa pinakabatok mo. Dahil konting, bali lang yan. Delikado po. Ingat-ingat lang. Ito naman po, sa Canada, dumauna sa Halifax, Nova Scotia, ang isa sa dalawang cruise ship na naglayag upang puntahan ang lugar kung saan lumubog ang makasaysayang Titanic. Isang araw mananatili roon ang mga pasahero ng Azamara Journey na nagmula pa sa New York upang magbigay respeto sa mahigit 150 biktima na nakalibing sa Nova Scotia. Sa kabuuan, mahigit 1,500 ang namatay sa trahedya at ilang kaanak ng mga biktima ang kasama sa mahigit 400 sakay ng Azamara Journey. Isa ring cruise ship ang naglayag mula naman sa United Kingdom at kasalukuyang tinatahak ang rutang dinaanan ng Titanic. Bilang paggunita pa rin yan sa ika-100 anniversary ng maiden journey at paglubog ng barko na minsan naging pinakamabilis na passenger liner. Muli rin ipinalabas sa sinahan ang pelikulang Titanic sa 3D version. Hanggang ngayon, tahimik na nakahimlay ang Titanic sa pusod ng Atlantic Ocean. Talaga naka-costume yung mga tao, di ba? Oo, naka-hat Lumayag sila. But I wonder though, kung pati yung mga loob, yung plato, ginaya ba nila? Yung Daw. pati yung menu nila, pati music, everything. Lahat Diba? ng- Dapat nung yung mga maiden tinugtog, voyage. Oo. Nandun, kompleto yan. Kaya isa nating, Baka isa niya si nating Leo. lawyer, meron siya yung newspaper nung araw Oo. na headlines yung Titanic. Yung 4 days after the incident. No hope. Binili niya ng $80 nung araw. Wow, Nakita niya nga, nasa That's a good website deal. ng GMA News TV. Samantala, agapan naman ng isang imbensyon sa South Korea. Ang robot kasi na ito ang kauna-unahang robot prison guard sa buong mundo. Meron itong 3D cameras at software na kaya raw bumasa sa kilos ng tao at ma-detect ang hindi normal na gawain ng mga preso. Maaari rin makausap ng isang officer ang preso nang hindi na umaalis ng control room sa pamamagitan ng robot. Pwedeng gumana ang robot ng automatic, pero pwede rin itong kontrolin sa pamamagitan ng iPad. Sa ngayon, tinetesting pa rin ito sa isang preso sa South Korea. Yan. Yan, dapat sa Bilibid meron yan. Hindi naman mang-aabuso yan si Prison Robocop. Hindi naman. May baril ba yan? Or... Tama. Huwag kayo mag-away dyan. Hindi na masusuhulan niya para magtakas. Hindi. Wala siyang bulsa. Anong binibigay mo? Kulang. Wala siyang bulsa. Oil. Hindi siya Pwede pwede siyang abutan oil. ng sigarilyo. At tinaguri ang French fighterman na si Alan Robert muling umakyat na naman sa mataas na gusali. Gamit lamang ang kanyang kamay at climbing shoes at walang anumang tali. Inakyat ng 50 anyos na si Robert ang Torch Doha, ang pinakamataas na gusali sa Qatar na may taas na mahigit 300 metro. Ang pag-akyat dyan, tinapos niya sa loob ng mahigit na 73 minuto at posible raw ito maging isang Guinness record. 85 gusali na sa iba't ibang bansa ang naakyat ni French Spider-Man. Kabilang dito ang Petronas Towers ng Malaysia, Empire State Building ng Amerika at Burj Khalifa ng Dubai. May humuli ba sa kanya? Pagbaba niya? Usually meron di ba? Meron. Hindi Oh, binigyan. ito wala. Siguro sabi nila, alam nyo na. Base, eh. Pagbaba, alam nyo na. Pero ito, sino kaya din yung nagpa-fund sa kanya? Kasi nagtatapos siya all over the world para lang gawin yung mga yan. Baka yung damit niya may mga brand. Oo, Tingnan natin. naabangan ko nga eh. Sponsored Talaga by. yun ang sports niya. Para building is bastos. Sana sa Pilipinas din, yung welcome rotonda natin. Baka sisiw na sa Yun, kanya mga yun. 3 minutes lang daw sa ibabaw. Oh, kaya 90 delikado ka minutes. talaga ang antibiotic pa. Parang kitano ka. GMA building niya lang. Ito, ayaw niya, no? Ay, Diyos Tayo, sa Memorial Circle. Oh, Oh, pwede yun. Ito, di ba? samantala, weather report naman tayo mula kay Love. Bagong umaga, bagong pag-asa mga kapuso. Ito na po ang ating hinit panahon mula sa pag-asa na tuloy-tuloy pa rin po ang pag-init ng ating panahon. Ayon sa pag-asa, hanggang Mayo po yung mararamdaman nating summer heat na yan. Yan po ay dulot ng ridge of high pressure. Nasa buong Luzon po yan. Magandang panahon pero mainit. Sa Mindanao naman po sa southern part, meron naman po dyan ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Yan po yung mga hangin mula sa northern southern hemisphere. Nagsasalubong po yan sa equator. Nagdudulot po yan ng ulap at ulan. Kaya po yung ating mga kababayan dyan sa Mindanao, magkakaroon po kayo ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Siyempre pa, ang natitirang bahagi ng bansa, may mga maulap na kalangitan pero may mga pulo-pulong pag-ulan, lalo na po sa hapon at sa gabi.
Nako, kahapon 35.3 degrees Celsius ang pinakamainit na naitalak. At yan po ay mula sa 2 p.m. to 3 p.m. Yan po yung oras na pinakamainit. Kaya ngayong araw, ganun din po, ina-expect nila, wag na po kayong magsilabas sa inyong tahanan kung wala naman po kayong gagawin. Sunrise po natin, 5:44 ng umaga at ang ating sunset ay 6:10 ng hapon. Narito rin po ang mga weather condition and temperature sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso sa kahit ano pa mang hamon ng panahon. Manatiling alerto at mahinahon. Narito na mga balitang pinag-uusapan sa net ang ating Web Hit It. Good morning mga kapuso, mga bago at sariwang mga balita online yan ang ihatid namin dito ngayon. Simulan na natin, Web Hit It number 1 mula sa Yahoo News. Facebook owner na si Mark Zuckerberg tinanghal na world's youngest and richest CEO. Si Mark Zuckerberg, 27 years old, ang founder at CEO